Hindi lahat ng problema sa relasyon biglang dumarating. Minsan, nagsisimula ito sa maliliit na pagbabago na una mong iniisip na normal lang. Mga tawag na umiikli, mga mensaheng matagal bago masagot, at mga pangakong unti-unting nakakalimutan. Ito ang kwento ni Leah, isang babaeng ilang taong nagtrabaho sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang pamilyang pinapangarap niya. Araw-araw siyang nagpagod at nagsakripisyo dahil naniniwala siyang may taong naghihintay at nagmamahal sa kanya sa Pilipinas. Bawat padala niya ay para sa bahay, para sa kinabukasan, at para sa buhay na sabay nilang bubuuhin. Pero habang abala siyang magtrabaho at mangarap, may mga bagay palang unti-unting nagbabago nang hindi niya alam. Hanggang sa dumating ang araw na may isang mensahe na nagpaisip sa kanya kung kilala pa ba niya talaga ang taong iniwan niya. Isang pag-uwi ang nagdala sa kanya sa katotohanang matagal nang nakatago. At mula roon, magsisimula ang kwento ng isang babaeng kailangan piliin kung mananatili ba siya sa sakit o magsisimula ulit para sa sarili niya. Iba ang pakiramdam ng buhay sa Saudi. Sa labas ng medical facility kung saan nagtatrabaho si Leah, parang kumukulo ang hangin sa sobrang init. Madalas umaabot sa mahigit 45 degree ang temperatura, kaya halos buong araw nasa loob lang sila ng gusali. 3 taon siyang nagtiis sa Saudi bilang private duty nurse. 12 oras kada shift. Kaya laging dama ni Leah ang pagod, puyat at pangungulila. Araw-araw niyang inaalagaan si Madam Fatima, isang matandang babae na may malalang arthritis at sobrang hirap asikasuhin dahil sa pagiging mainitin ng ulo nito. Ngunit mabait naman ito, may mga oras lang na mainit ang ulo. Sa araw-araw, siya ang bumuhat, nagpapaligo at pinapakinggan ang reklamo ng matanda. Pero kahit na ganun, wala siyang choice kung hindi ngumiti na lang. Bawat sweldo niya, kumukuha lang siya ng kaunti para sa sarili niya at ang halos buong sahod niya, pinapadala niya sa Pilipinas. Kapag natapos ng bahay natin, umuwi ka na. Bubuo na tayo ng pamilya. Paulit-ulit niyang inaalala ang sinabi ni Marco noon, kaya tiniis niya lahat ng paghihirap. Pagkain ng instant noodles, may maliit na kwarto at pagod na katawan. Pero sa tuwing naiisip ni Leah kung bakit niya ginagawa lahat ng iyon, parang gumagaan kahit papaano. Tuwing lunch break niya, lagi niyang chinecheck ang phone niya at halos araw-araw may message si Marco. Kaya minsan, kahit anong pagod niya, parang nawawala dahil sa mga mensahe ng kaniyang asawa. Isang gabi matapos ang mahabang duty, pagbalik niya sa maliit niyang kwarto, agad silang nag-video call ni Marco. Ilang segundo lang ay lumabas na ang mukha ni Marco sa screen. Nakangiti ang lalaki at medyo magulo ang buhok. Pagod ka? Napangiti si Leah habang hinuhubad ang sapatos niya. Konti lang. Konti. Mukha kang inagawa ng kaluluwa. Napatawa si Leah sa sinabi nito. Maganda pa din ako, no? Nakapuot na sambit ni Leah. Siyempre. Sobra. Sambit ni Marco at nag-flying kiss pa. Seryoso, magpahinga ka rin. Hindi naman kailangan buong araw lagi ang pagtatrabaho mo. Opo, Papa. Pangaasar ni Leah na ikinabusangot ni Marco. Nga pala, pwede ko bang makita yung progress ng bahay? Sure, Han. Agarang sagot ni Marco at tumayo. Ipinakita pa ni Marco ang bahay. May pintura na ang dating kulay puting pader lamang. May mga ilaw na din, bawat parte ng bahay, at may tanim sa labas. Dati pa lang talaga, mahilig na si Leah sa mga bulaklak, kaya agad siyang nagpatayo ng garden sa labas. Pag-uwi mo, tapos atong bahay. Excited na ako. Masayang sambit ni Leah. Me too, Han. Tapos, wala nang Saudi. This time, ako naman. Natahimik si Leah. Ilang buwan na niyang iniisip yung araw na yun. Yung gigising siya sa sariling bahay. Walang duty at walang overtime. Buhay na ipagluluto niya si Marco sa umaga at sabay silang kakain. Biglang ngumiti si Marco sa screen nang napansin ang malalim niyang pag-iisip.
Anong gusto mong unang kainin pag uwi mo? Sandaling nag-isip si Leia bago ito sinagot. Mangga. Napakunot noo si Marco. Mangga? Mangga talaga? Oo, tsaka sinigang. Akong bahala. Uwi ka na agad ah. Love you. Good night. Pahinga ka na. Pagpapaalam ni Marco at hinalikan siya sa screen. Ganon din ang ginawa ni Leia bago patayin ang tawag. Kinabukasan, pagkatapos ulit ng duty, dumiretso si Leia sa maliit niyang kwarto sa staff accommodation. Pagod na pagod ang katawan niya, pero nakangiti pa rin siya habang inilalapag ang bag sa kama. Kinuha niya agad ang cellphone at tinawagan si Marco. Ganito na lagi ang routine niya tuwing uuwi. Ilang segundo lang ay sinagot na nito ang tawag. Hi Han, nakangiting bati ni Marco. Kumain ka na? Oo, ikaw. Mukhang pagod ka na naman ah. Katatapos na ng shift. Grabe, ang daming ginawa ngayon. Mas doble yung pagod ko kumpara kahapon. Magpahinga ka naman. Lagi kang overtime eh. Napabuntong hininga si Leia at natawa ng bahagya. Pag overtime means mas mataas ang sahod. Gusto ko kasing matapos agad yung pinapaayos nating bahay. Excited na nga ako. Alam mo ba, halos tapos na yung pintura sa sala. Ang ganda na. Kaninang umaga, tinulungan ko na sila kuya na magpinta. Talaga? Mas lumawak ang ngiti ni Leia. Picturan mo nga bukas. Okay po, para makita mo kung saan tayo manonood ng mga favorite movies natin pag uwi mo. Tapos, doon tayo kakain ng niluto mong fried chicken. Hindi, natatawang sagot ni Marco. Ikaw ang magluluto. Miss na miss ko ng luto mo. Ay wow, ako pa rin pala. Siyempre, ikaw lang naman ang gusto kong makasama habang buhay. Napayuko si Leia habang hindi mawala ang ngiti sa labi. Sa simpleng usapan nilang yun, parang nawawala ang pagod na nararamdaman niya sa buong araw. Basta mag-iingat ka lagi dyan, sabi ni Marco. Baka mag-overtime ka na naman bukas ah. Magtatampo talaga ako. Ikaw rin, huwag ka masyadong magtrabaho. Easy-easy lang naman tong trabaho ko. Tsaka hindi ka lakihan ng sahod. Mas ikaw ang kailangan magpahinga. Mahalagang sambit ni Marco. Konting tiis na lang talaga, Han. Makakauwi na rin ako. Promise? Promise. Matagal pa silang nagkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Kung anong kinain nila, kung anong bagong halaman ang namulaklak sa bakuran na ikinasaya ni Leia, at kung anong kulay ng kurtina ang ilalagay sa bahay. Saglit na usapan lang yun, pero sapat na para maramdaman ni Leia na sulit ang lahat ng pagod niya. Nang matapos ang tawag, hinawakan niya ang litrato nilang dalawa na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Napangiti siya bago ito marahang ibinalik sa pwesto. Natulog siyang may pag-asang malapit na ring matapos ang lahat ng sakripisyo niya. Kinabukasan, 5:00 pa lang ng umaga, gising na si Leia. Mabilis siyang naligo, nagsuot ng uniforme at naghanda ng simpleng almusal. 1 tasa ng kape at 2 pirasong tinapay lang ang madalas niyang kainin bago pumasok. Hindi dahil gusto niyang magtipid, kundi dahil mas gusto niyang maipon ang halos lahat ng kinikita niya. Pagdating sa medical facility, agad siyang sinalubong ni Madam Fatima. Leia! Malakas nitong tawag. Yes, Madam. Nakangiting sagot ni Leia habang lumalapit. My tea is cold. I will change it right away. Ilang minuto pa lang ang lumilipas, may panibago na namang utos ang matanda. My medicine. Yes, Madam. My blanket. Okay, Madam. Kahit paulit-ulit ang reklamo ng pasyente, hindi nawawala ang pasensya ni Leia. Sanay na siya. Ang mahalaga sa kanya, matapos lang ang bawat araw ng maayos. Pagsapit ng tanghali, sandali lang siyang nakapagpahinga. Umupo siya sa pantry kasama ang 2 niyang kasamahang Pilipina. Leia, uuwi ka na ba next year? Tanong ni Joy habang kumakain. Napatigil si Leia. Kapag natapos na yung bahay namin, konti na lang. Buti kinakaya mo. Ako nga, 2 taon pa lang gusto ko nang umuwi. Napatingin si Leia sa litrato nilang mag-asawa na wallpaper ng cellphone niya. Mas madali kasing tiisin kapag may dahilan. Napangiti si Joy. Swerte talaga ng asawa mo. Maswerte ako, no? Sambit ni Leia at napangiti. Pagkatapos ng maikling break, bumalik na naman siya sa trabaho. Hindi niya namalayan ng oras. Nang matapos ang shift,
Nanginginig na sa pagod ang mga binti niya, pero nakangiti pa rin siyang lumabas ng gusali. Pagsapit ng gabi, pagod na si Leia pagbalik sa maliit niyang inuupahang kwarto. Maingat niyang inilapag ang bag sa tabi ng kama bago dumiretso sa banyo. Pagkalabas niya, agad niyang kinuha ang cellphone. Halos automatic na iyon sa kanya. Kahit gaano siya kapagod, hindi siya natutulog nang hindi nakakausap si Marco. Hindi pa man siya nakakatawag, bigla nang nag-ring ang phone. Napangiti siya nang makita ang pangalan nito sa screen at nakita niyang tumatawag si Marco. Agad niya itong sinagot. "Hi, Han." Unang bati ni Leia. "Kumusta ka?" Sagot ni Marco. "Katatapos na ba ng duty? Buti hindi ka ginabi ng sobra." Tumango si Leia sa tanong nito. "Oo, nakakapagod ngayon. Ang daming pinagawa ni Madam Fatima." "Ikaw talaga. Kaya bilib ako sa'yo eh. Habang buhay na ata kitang role model, Han." Napailing si Leia habang nakangiti. "Para naman sa atin to. Konting tiis na lang, love. Malapit na matapos yung bahay. Kapag okay na lahat, uwi ka na. Ayoko nang magkalayo tayo. Miss na kita." Nangunguli lang sambit ni Marco. Mas lalong napangiti si Leia. "Makakauwi din ako. Tapos, magnanegosyo tayo. At, Han, gusto ko na rin magkaroon ng baby." "Ikaw talaga? Baliw." Gusto ko na eh. "Sige na nga, basta pag uwi ko." Halos 1 oras silang magkausap bago nagpaalam si Marco. "Matulog ka na. Maaga ka pa bukas." "Okay po. Ikaw rin. I love you." "I love you too." Pagkababa ng tawag, ilang segundo niyang tinitigan ang wallpaper ng cellphone niya. Larawan nilang dalawa yun noong ika-3 anibersaryo nila. Magkahawak sila ng kamay habang parehong nakangiti sa kamera. Napahiga siya sa kama habang yakap ang unan. Pagod ang katawan niya, pero magaan ang pakiramdam niya nang nakausap ang asawa. Lumipas ang mga linggo na halos pare-pareho lang ang naging routine ni Leia. Trabaho, tulog, tawag kay Marco. Tapos, trabaho ulit kinabukasan. Tuwing sweldo, unang ginagawa niya ang magpadala ng pera sa Pilipinas. Isang gabi, habang naka-video call sila, ipinakita ni Marco ang unti-unti nang natatapos nilang bahay. "Love, tignan mo." Iniikot nito ang kamera. "Matatapos itong loob." Nanlaki ang mga mata ni Leia. "Ang ganda! Totoo bang bahay na talaga natin yan?" "Oo naman. Konting-konting na lang. Matatapos na to." Napangiti rin si Leia habang pinipigilan ang luha. "Tagal kong pinangarap yan." "Tignan mo pa." Ipinakita ni Mark ang kusina. "Ikaw na bahala sa design nito pag uwi mo." "Gusto ko nung umuwi. Sobrang excited na ako." "Ang gusto kong color ng mga design, something blue." Sambit ni Leia at ini-imagine na ang magiging kalalabasan ng bahay nila. "Hilig mo talaga sa blue, Han. Pero sa bagay, blue symbolizes peace, trust and stability. Kaya favorite ko din ang blue eh." Masayang sambit din ni Marco. "Wow! Alam na alam mo ah." "Talaga, binasa ko kaya yan sa Google kahapon." Sambit ni Marco na ikinatawa ni Leia. Ilang sandali pa silang nagkwentuhan tungkol sa mga gamit na gusto nilang bilhin kapag nakauwi na siya. Dining table, sofa, refrigerator at maliit na hardin sa harap ng bahay. Pagkatapos ng tawag, agad niyang binuksan ang banking app. Ngumiti siya nang makita ang natitirang balanse sa account niya. Hindi na ganoon kalaki. Halos lahat ng kinita niya ay naipadala na naman sa Pilipinas. Pero wala siyang pagsisisi. Lumipas pa ang ilang buwan. Mas lalo pang naging abala si Leia sa trabaho. Halos araw-araw overtime siya dahil may ilang nurse na umuwi na sa kanilang bansa. Kahit pagod, hindi siya nagrereklamo. Ang iniisip lang niya, mas malaking ipon ang katumbas ng bawat dagdag na oras ng trabaho. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa pantry, tumunog ang cellphone niya. Napangiti siya nang makitang si Marco ang tumatawag. "Han!" Masaya niyang bati. "Break mo?" Anong ni Marco. "Oo, ilang minuto lang at kailangan ko na agad bumalik." "Ako, kakagaling ko lang ng hardware." "Bakit? May binili ka na naman?" "May mga kailangan lang para sa bahay.
Konting pintura sa ilaw. Napangiti si Leia. Excited na talaga akong makita yan. Malapit na. Baka nga sa susunod mong bakasyon, halos tapos na. Talaga? Talagang talaga. Napangiti si Leia habang nakatingin sa maliit na bintana ng pantry. Nagpaalam din agad si Marco dahil may aasikasuhin daw. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga si Leia. Napansin yun ng katrabaho niyang si Mira. Nakausap mo na naman asawa mo. Oo. Swerte mo. Ang sweet niyo pa din kahit LDR. Napayuko si Leia at natawa. Oo nga eh. Sobrang swerte ko sa kanya. Sana all? Pareho silang nagtawanan bago muling bumalik sa trabaho. Kinagabihan, matapos ang duty, dumaan muna si Leia sa isang maliit na grocery malapit sa dormitory nila. May nakita siyang simpleng relo. Hindi yun sobrang mamahalin, pero alam niyang magugustuhan ni Marco. Kinuha niya yon at isinama sa mga pasalubong na unti-unti na niyang naiipon. Habang inaayos niya ang kahon, napangiti siya. May tsokolate para sa pamangkin niya, may pabango para sa nanay niya, may damit para sa tatay niya, at ang relo naman ay para kay Marco. Lumipas pa ang ilang araw, pareho pa rin ang naging takbo ng buhay ni Leia. Pagkatapos ay uuwi sa maliit niyang kwarto para kausapin si Marco bago matulog. Isang gabi, habang inaayos niya ang mga pasalubong na naiipon niya sa loob ng maleta, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Napatingin siya sa screen. Hindi pamilyar ang numero, kaya nag-atubili siyang buksan ang message. Leia? Napakunot ang noo niya sa nabasa. Ilang segundo muna siyang nakatitig sa screen bago nag-reply. Sino po sila? Sambit ni Leia sa mensahe. Halos isang minuto din walang sagot. Akala niya maling numero lang, pero maya-maya nag-vibrate ulit ang phone niya. Pasensya na kung bigla akong nag-message. May kailangan lang sana akong sabihin. Lalong kumunot ang noo ni Leia. Hindi niya kilala ang sender. Wala rin itong profile picture. Tungkol saan po? Ilang segundo na naman ang lumipas. Pagkatapos ay dumating ang isa pang mensahe. Ayokong makialam sa buhay ng iba, pero bilang kapitbahay ninyo, pakiramdam ko kailangan mo nang malaman ang nangyayari habang nasa ibang bansa ka. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Leia. Mabilis na tumibok ang puso niya. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Agad siyang nag-type. Ano pong ibig niyo sabihin? Ilang sandali ang lumipas, wala pa ring reply. Tinitigan lang niya ang screen. Naghihintay hanggang sa tuluyang dumating ang mensaheng hindi niya inaasahan. May babaeng madalas pumunta sa bahay ninyo. Napatitig si Leia sa screen ng cellphone niya. Paulit-ulit niyang binasa ang huling mensahe. Napailing siya, alam niyang hindi iyon magagawa ni Marco. Sigurado po ba kayo? Baka kamag-anak lang o kapitbahay. Ilang segundo ang lumipas bago muling nag-reply ang sender. Matagal ko na pong pinag-iisipan kung sasabihin ko sa inyo. Ayoko sanang makialam pero halos araw-araw ko na silang nakikita. Nanlamig ang mga kamay ni Leia. Pakiramdam niya may kung anong bumibigat sa dibdib niya pero pinilit pa rin niyang maging kalmado. Baka po mali lang po yung nakita niyo. Agad namang nag-reply ang sender. Sana nga mali ako, pero ilang beses ko nang nakita na magkasabay silang pumapasok sa bahay ninyo. Minsan umaalis lang ang babae kinabukasan. Parang may humigpit sa lalamunan ni Leia. Hindi siya agad nakapag-type. Napaupo siya sa gilid ng kama habang nakatitig lang sa cellphone. Bigla niyang naalala ang huling video call nila ni Marco. Mabilis lang itong nagpaalam. Sinabi nitong pagod daw siya at kailangan ng matulog. Hindi niya iyon pinansin dahil akala niya normal lang kasi nagtatrabaho din ang kanyang asawa. Maya-maya, nag-vibrate ulit ang phone. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo, obserbahan niyo na lang po siya. Huwag muna kayong magtanong. Huwag din ninyong ipaalam na may nagsabi sa inyo. Huminga ng malalim si Leia. Hindi pa rin siya makapaniwala. Mahal niya si Marco. Akala niya lubusan na niya itong kilala. Pinatay muna niya ang screen ng cellphone at ipinatong yun sa kama.
Ilang minuto siyang tahimik na nakaupo. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya at umiling. Hindi, mahina niyang bulong sa sarili. Hindi gagawin ni Marco yan. Pero kahit pilit niyang kumbinsihin ang sarili, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Na kung hindi totoo ang sinasabi ng Sander, bakit parang natatakot siyang alamin ang sagot. Kung kayo si Leia, maniniwala pa ba kayo sa isang mensahe lamang? At magsisimula na kayong maghinala? Kinabukasan, maaga pa lang ay hindi na mapakali si Leia. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga mensahe mula sa unknown number. Ilang beses na rin niyang naisip na tawagan si Marco at tanungin ito ng diretsahan. Pero hindi niya ginawa. Mas pinili niyang itago muna ang nalaman. Ayaw niyang magbintang ng walang kasiguraduhan. Nang gabing yon, gaya ng nakasanayan, nag-video call sila. Nakauwi ka na pala, nakangiti nitong sabi. Nagpilitang ngumiti si Leia. Oo, kakatapos lang ng duty. Mukhang pagod na pagod ka. Medyo malamig na sambit ni Leia. Teka lang, biglang nawala sandali si Marco sa harap ng kamera. Makalipas ang ilang segundo, bumalik ito na may hawak na tasa ng kape. Tahimik silang nag-usap ng ilang minuto. Tinanong ni Marco kung kumain na ba siya at kung kumusta ang trabaho. Sinagot naman ni Leia ang lahat, pero ramdam niyang iba na ang pakiramdam niya. Hindi na katulad ng dati. Habang nagsasalita si Marco, mas napapansin na niya ang maliliit na bagay. May bago itong polo na hindi niya pa nakikita. Pag may mga bagong binibiling damit ang lalaki, talagang ipinapakita nito sa kanya. Pero ngayon, nagtataka siya kung kanino galing ang suot nito. Hindi ba mainit dyan? Tanong ni Leia. Hindi naman. May naglinis ba ng bahay? Saglit na natigilan si Marco bago ngumiti. Nag-general cleaning lang ako kahapon. Ah, ganun ba? Mahinang sambit ni Leia. Pagkatapos ng halos 30 minutong usapan, nagpaalam na si Marco. Sige Han, matulog ka na. Ikaw rin. I love you. Napahinto si Leia at nag-aalangan bago sumagot. I love you too. Pagkababa ng tawag, hindi siya agad natulog. May kung anong bumabagabag sa isip niya. Maya-maya, bigla na lang nag-vibrate ang cellphone niya. Muli na namang ang unknown number ang nag-message. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Napahigpit ang hawak ni Leia sa cellphone. Maya-maya, may isa pang mensahe. Kung gusto mo ng katibayan, sabihin mo lang. May maipapakita ako. Napatitig lang si Leia sa screen ng cellphone niya at paulit-ulit na binabasa ang mensahe. Kung gusto mo ng katibayan, sabihin mo lang. May maipapakita ako. Basa ulit ni Leia. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa na mali lang ang lahat. Ilang beses siyang nag-type ng reply, pero paulit-ulit din niya iyong binubura. Sa huli, maikling sagot lang ang iniresponde niya. Anong ebidensya? Hindi agad nag-reply ang sender. Lumipas ang halos 5 minuto. Pakiramdam ni Leia, mas mabagal ang pagtakbo ng oras habang nakatitig siya sa screen. Maya-maya, nag-vibrate ulit ang phone niya. Hindi ko pwedeng ipadala dito. Mas okay kung magkikita tayo sa personal. Napakunot ang noo ni Leia. Sino ka ba talaga? Hindi importante kung sino ako. Ang importante, malaman mong totoo. Napabuntong hininga si Leia. Unti-unti nang pumapasok sa isip niya na baka hindi ito simpleng paninira. Pero ayaw pa rin niyang husgahan si Marco. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit mo ako tinutulungan? Sambit ni Leia sa mensahe ng misteryosong babae. Ilang segundo ang lumipas bago muling nag-reply ang sender. Kasi nakikita ko kung gaano ka nagsisikap. Nakakaawa kang lokohin habang nagpapakahirap ka sa ibang bansa. Nanahimik si Leia sa mensahe ng babae. Napatingin siya sa maliit na alkansya sa ibabaw ng mesa. Doon niya inilalagay ang natitirang pera pagkatapos magpadala sa Pilipinas. Hindi kalakihan ang laman noon. Madalas niyang ipagpaliban ang pagbili ng mga gusto niya para lang makapagpadala ng mas malaking halaga kay Marco. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay nag-type ulit
Ano na ang kailangan kong gawin? Umuwi ka nang hindi niya alam. Nanlaki ang mata ni Leia. Muli siyang napatingin sa screen. Huwag mong sabihin kay Marco na uuwi ka. Doon mo malalaman ang lahat. Mahigpit na napahawak si Leia sa cellphone. Hindi pa rin siya sigurado kung paniniwalaan niya ang sender. Nung gabing yun, buong magdamag hindi nakatulog si Leia. At paulit-ulit pa ding binabasa ang huling mensahe. Napabuntong hininga siya at ipinatong ang cellphone sa tabi ng unan at pinilit pumikit. Pero sa tuwing ipipikit niya ang mga mata niya, mukha ni Marco ang nakikita niya. Ang mga pangako ng lalaki at ang plano nila. Imposible. Mahina niyang bulong. Hindi niya magagawa sa akin yun. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa trabaho. Habang pinapalitan niya ng benda si Madam Fatima, ilang beses siyang nagkamali sa paglalagay ng damit. Leia! Napatingin siya sa matanda. You're not paying attention today. Napayuko siya. I'm sorry, madam. Is something wrong? Bahagya siyang ngumiti. I'm just a little tired. Tinignan siya ng matanda ng ilang segundo bago tumango. Go home and rest after your shift. Yes, madam. Buong araw, wala sa trabaho ang isip ni Leia. Habang nagtutulak siya ng wheelchair sa pasilyo at habang nagsusulat ng chart ng pasyente. Iisa lang ang laman ng isip niya. Pagkatapos ng duty, dumiretso siya sa maliit na travel agency na madalas puntahan ng mga OFW na Pilipino. Pagpasok niya, ngumiti ang receptionist. Good evening, ma'am. Paano po namin kayo matutulungan? Magtatanong lang po sana. Sure. Magkano pong pinakamalapit na flight pa uwi ng Pilipinas? Agad na nag-type ang receptionist sa computer. Makalipas ang ilang segundo, iniharap nito ang monitor kay Leia. May available po sa susunod na linggo. Hindi inaasahan ni Leia na magtatanong siya ng ticket nang hindi alam ng kaniyang asawa. Pwede po bang ipareserve muna? Magbabayad na lang ako through online payment. Pwede naman po, ma'am. Sige po, maraming salamat. Paglabas niya ng travel agency, huminto muna siya sa gilid ng kalsada. Mainit pa rin ang hangin ng Saudi, pero parang wala na siyang nararamdaman. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang chat nila ni Marco. Mahigpit niyang hinawakan ng phone bago ito muling ibinulsa. Sa sandaling yun, nakapag-isip-isip na siya at buo na ang desisyon niya. Uuwi siya at hindi niya ito ipapaalam sa kaniyang asawa. At aalamin niya ang buong katotohanan. Sa loob ng ilang taon nilang pagsasama, halos wala silang naging malaking away. Kapag may problema, palagi nila iyong pinag-uusapan, kaya hindi niya matanggap na posibleng mangyari ang sinasabi ng sender. At kung sasabihin niya kay Marco na uuwi siya, siguradong magkakaroon ito ng oras para maghanda. Pagkasikat ng araw kinabukasan, dumiretso si Leia sa opisina ng supervisor nila. Kumatok siya sa pinto. Come in! Pumasok siya at magalang nang umiti. Good morning, Ma'am Macy. Good morning, Leia. Please have a seat. Ma'am, I want to file an emergency leave. Walang patumpik-tumpik na sambit ni Leia. Nagulat ang supervisor niya. Is everything all right? We have a family emergency. Tumango ang supervisor. I understand. Ilang minuto nilang inayos ang mga papeles. Good thing there was someone available to cover your shift, sabi ng supervisor. Thank you, ma'am. Paglabas niya ng opisina, pakiramdam niya mas lalo pang bumigat ang dibdib niya. Wala nang atrasan. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso siya ulit sa isang travel agency. Good afternoon, ma'am. Bati ng staff na si Anna. Good afternoon. Ma'am, it's a good thing you're back. I was actually about to call you earlier to let you know that there's an earlier flight to the Philippines. Mahabang sambit ng staff. Really? When is the earliest available flight? There's an available flight tomorrow evening. Hindi agad nakapagsalita si Leia. Para sa kanya, parang napakabilis naman kung bukas agad. Pero nakapag-isip-isip na siya. Kaya itutuloy niya na agad ang flight pa uwi. Okay, I'll book it now. Habang inaayos ang reservation,
Kinuha niya ang passport at iba pang dokumento sa bag. Ilang minuto lang, tapos na ang lahat. Iniabot sa kanya ang itinerary. "Congratulations, ma'am! Your booking has been confirmed." Tinanggap niya ang papel. Paglabas niya ng travel agency, dumaan muna siya sa isang supermarket. Bumili siya ng ilang tsokolate para sa mga pamangkin niya, kape para sa tatay niya, pabango naman para sa nanay niya, at isang relo para kay Marco. Matagal niya iyong tinitigan bago inalagay sa basket. Hindi niya alam kung bakit, binili pa rin niya iyon. Siguro dahil umaasa pa rin siyang mali ang lahat. Pagdating sa dormitory, tahimik siyang nag-impake. Isa-isang inilagay sa maleta ang mga damit, mga kakailanganing dokumento at mga pasalubong. Tinitigan niya ang maliit ng kwarto na naging tahanan niya sa loob ng 3 taon. Sa loob ng kwarto na to siya umiyak, napagod at nangarap. At kinabukasan, iiwanan niya ang lahat ng iyon. Bago siya matulog, muli niyang binuksan ang cellphone. May isang bagong mensahe. Mula pa rin sa unknown number. "Huwag kang dumiretso sa bahay pagdating mo. Makipagkita ka muna sa akin. May kailangan akong ibigay na makakatulong sa'yo." Matagal na nakatitig si Leia sa mensahe. Hindi niya kilala ang sender. Hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan ba ito. Madami silang kapitbahay, kaya hindi niya alam kung sino sa kapitbahay niya ang misteryosong nagpapadala ng mensahe. Maagang nagising si Leia kinabukasan. Pagkatapos, umupo muna siya sa gilid ng kama. "Lord," mahina niyang bulong. "Kung ano man na naghihintay sa akin sa Pilipinas, sana bigyan mo ako ng lakas." Ilang minuto pa, tumayo na siya at isinara na ang mga maleta. Hindi na siya pwedeng umatras. Pagdating niya sa medical facility, sinalubong siya ng mga kasamahan niya. "Leia, totoo bang uuwi ka na?" Nakangiting tanong ni Grace. "Oo emergency leave muna." "Hay, mamimiss ka namin." "Ako rin." Lumapit si Ahmed, isa sa mga lalaking nurse na matagalan niyang katrabaho. "Take care, Leia. I hope your family is doing okay." Nahihirapan pa ang lalaki sa pagsasalita ng English, pero diretso naman itong nasabi ang mga salita. "Thank you, Ahmed. Take care too." Hindi na niya kinuwento pa ang tungkol sa kaniyang asawa. Makalipas ang ilang minuto, tinawag siya ni Madam Fatima. "You are leaving today?" Tanong nito. "Yes, Madam." "I will miss you." Napangiti si Leia dahil kahit pa mas madalas mainit ang ulo nito, mabait pa din ang matanda at pinapahalagahan ang mga nag-aalaga sa kaniyang mga nurse. "I will miss you too, Madam." Kinuha ni Madam Fatima ang kamay niya. "You always took care of me, like family." Naramdaman ni Leia ang pag-init ng mga mata niya. "Thank you, Madam. I hope whatever you're going home for brings you peace." Ilang saglit silang nagyakapan bago nagpaalam muli si Leia. Paglabas niya ng kwarto ni Madam Fatima, pakiramdam niya ay mas mabigat na ang dibdib niya. Hindi dahil aalis siya, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya pag-uwi. Pagsapit ng hapon, dumiretso siya sa airport. Habang nasa taxi, tahimik lang siyang nakatingin sa bintana. Unti-unting lumalayo ang mga matataas na gusali ng Saudi. Napangiti siya ng bahagya. 3 taon din siyang nakipagsapalaran sa bansang iyon. Hindi naging madali, pero kinaya niya. Maraming pagkakataong gusto na niyang sumuko. Pero sa tuwing naiisip niya si Marco at ang bahay na pinapangarap nila, bumabalik ang lakas niya. Pagdating sa airport, maaga siyang nag-check-in. Maraming kapwa OFW ang nakapila. Naupo siya sa waiting area habang hawak ang boarding pass. Muli niyang binuksan ang cellphone nang mag-notif ang chat ni Marco. Ilang araw nang walang paramdam sa kaniyang asawa. Hindi na siya nagtaka pa kung bakit. Hindi din siya tumawag dito sa mga nakalipas na araw na yon. Dahil bukod sa busy siya dahil sa pag-aasikaso niya sa pag-uwi, ayaw din niya munang makausap ang asawa dahil sa nalaman. "Good morning, hon. Kumain ka na ba?" Napangiti siya ng mapait. Hindi pa rin alam ni Marco na pauwi na siya. Nag-type siya ng maikling reply. "Oo, ikaw ba? Papasok na ako. Busy yata ako buong araw. Baka mamayang gabi na tayo makapag-video call."
Matagal na tinitigan ni Leia ang mensahe. Busy ang lalaki. Hindi niya alam kung trabaho nga ba ang tinutukoy nito o ang babaeng sinasabi sa kanya ng kanilang kapitbahay. Sige. Ingat. Sobrang ikli niyang sambit sa asawa. Ilang minuto ang lumipas bago narinig ang announcement. Passengers for Manila, you may now proceed to boarding gate 5. Habang naglalakad papunta sa boarding gate, pakiramdam niya bawat hakbang ay papalapit sa isang katotohanang matagal nang itinatago sa kanya. Mahaba ang biyahe. Karamihan sa mga pasahero ay natutulog, pero si Leia nakatingin lang sa maliit na bintana ng eroplano. Naalala niya ang unang araw na umalis siya papuntang Saudi. Pahigpit siyang niyakap ni Marco noon sa airport. Naniniwala siyang sulit ang lahat ng paghihiwalay. Huminga siya ng malalim. Hindi niya namalayang may tumulong luha sa pisngi niya. Mabilis niya din iyong tinunasan. Ilang oras ang lumipas. Nakalapag na ang eroplano sa airport ng Pilipinas. Paglabas ni Leia ng airport, agad siyang sinalubong ng mainit na hangin ng Pinas. Ibang-iba ito sa tuyong init ng Saudi. Pero sa pagkakataong yun, wala siyang panahon para namnamin ang pakiramdam ng makabalik sa sariling bansa. Mabigat pa rin ang isip niya. Huminga siya ng malalim habang hinihila ang maleta papunta sa waiting area. Sunod-sunod ang mga taong nagsasalubong at nagbabatian. May mga batang tumatakbo papunta sa mga magulang nilang OFW. May mga umiiyak sa sobrang saya ng muling pagkikita. Napatingin sandali si Leia sa isang batang mahigpit na yumakap sa nanay nito. Napangiti siya. Ganito rin siguro kami ni Marco. Sana nga lang. Mali ang sinasambit ng isip ko. Mahinang sambit ni Leia habang nakatingin pa din sa mag-ina. Napatigil siya nang mag-vibrate ang phone niya. Isang bagong mensahe na naman mula sa unknown number. Huwag kang tumiretso sa bahay. May makikipagkita sa'yo sa labas ng airport. Napahinto siya. Mabilis niyang nilibot ng tingin ang paligid. Wala siyang makita na tila naghihintay sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, may narinig siyang tumawag. Leia! Napalingon siya. Si Aling Nena yun, ang kapitbahay nila. May bitbit itong maliit na eco bag at mabilis na lumapit sa kanya. Salamat at dumating ka agad, sabi ng matanda habang hinahawakan ang kamay niya. Nagulat si Leia. Aling Nena? Kayo po? Tumango ito. Ako ang nagsabi sa tungkol sa babaeng pumupunta sa bahay ninyo. Hindi agad nakapagsalita si Leia. Nahihiya akong makialam. Pagpapatuloy ni Aling Nena. Pero araw-araw kitang nakikitang nagsisikap noon bago ka umalis. Hindi ko kayang manahimik. Hindi pa lahat alam mo. Napakunot ang noo niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagmasid muna si Aling Nena bago siya hinila papunta sa isang bakanting upuan sa gilid ng terminal. Leia, halos 1 taon ko nang nakikita yung babaeng yon. Parang may kung anong kumirot sa dibdib niya. 1 taon? Gulat na gulat at tila nasasaktang bigkas ni Leia. Tumango ang matanda. Nung una akala ko kamag-anak lang. Pero habang tumatagal, halos gabi-gabi na siyang nandyan. Hindi makapaniwala si Leia sa narinig. Sigurado po kayo? Ako pa ba? Pagkatapat ng bahay natin. Napayuko siya. Parang biglang bumigat ang dala niyang maleta. Akala niya, nagsimula ito ilang linggo lang ang nakalipas. Matagal na pala. May isa pa, sabi ni Aling Nena. Muli siyang tumingin dito. Iniiwasan kong sabihin sa text dahil baka mabasa ng iba. Minsan, umaalis silang dalawa na magkasama. Nanlamig ang kamay ni Leia. Saan po sila pumupunta? Hindi ko alam, pero madalas sila sa bahay niyo. Napapikit si Leia. Unti-unti nang nabubuo ang larawan sa isip niya, ang pagiging busy ng asawa niya at ang mga maiikli nitong mensahe. Leia, napatingin siya kay Aling Nena. Huwag ka munang umuwi. Bakit po? Dahil nandyan siya ngayon, kasamang babae. Pag alis ko kanina, nakita kong nakaparada ang kotse ni Marco. Napalunok si Leia.
Ibig sabihin, hindi siya pumasok sa trabaho. Samantalang nagpadala siya ng mensahe kani-kanina lang na aabutin siya doon hanggang bukas. Nasasaktang sambit ni Leia. Maya-maya, may inilabas na maliit na susi si Aling Nena mula sa bag niya. Kilala mo ba ito? Napatingin si Leia at nanlaki ang mata niya. Duplicate key iyon ng bahay nila. Nakita ko yan dati nung nagpapagawa kayo ng gate. Naalala kong sinabi mo sa akin na itago ko yan sakaling may emergency. Bigla niyang naalala, 3 taon na ang nakalipas nang iwan niya ang ekstrang susi kay Aling Nena. Hindi na niya iyon nabawi. Inabot ng matanda ang susi. Sa tingin ko, kailangan mo na ito. Mabilis namang tinanggap ni Leia ang susi at mahigpit na hinawakan. Hindi lang ito basta susi. Susi din yun para malaman ang buong katotohanan. Pagkaapak ni Leia sa tapat ng bahay nila, ilang segundo muna siyang nakatitig sa gate. 3 taon niyang pinaghirapan ang bahay na yun. Bawat pader, bawat bintana, bawat gamit sa loob. Bunga ng overtime, puyat at pagod niya sa Saudi. Dahan-dahan niyang hinawakan ang bakal na gate. Malamig ang gate, katulad ng pakiramdam niya ngayon. Pumasok siya at maingat na isinara ang gate nang hindi gumagawa ng ingay. Napatingin siya sa garahe. Nandoon ang kotse ni Marco na iniregalo niya dito. Kalma lang, Leia. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Sambit niya sa kanyang sarili. Pagkatapat niya sa pinto, kinuha niya ang duplicate key na ibinigay ni Aling Nena. Marahan niyang ipinasok ang susi at dahan-dahang bumukas ang pinto. Pagkapasok niya, muntik na siyang maluha nang makita ang bahay na pinaghirapan niya. Pinagmasdan niya ang bahay na 3 taon niyang pinangarap matapos habang nasa Saudi siya. Kulay cream pa rin ang dingding. Naayos ang maliit na hardin sa harap at nakabukas ang bintana sa ikalawang palapag. Ilang beses na niyang inisip ang magiging reaksyon nito. Siguro, yayakapin siya ng mahigpit. Baka maiyak pa sa sobrang saya. Dahil umaasa pa din siya na hindi magagawa ni Marco ang magloko sa kanya. Naglakad pa siya papasok habang nililibot ng tingin ang buong bahay. Inilapag niya ang bag sa sofa at dumiretso sa kusina. Maya-maya, narinig niya ang yabag mula sa hagdan. Leia, halos mapatalon si Marco sa gulat nang makita siya. Surprise! Nakangiting sabi ni Leia. Ilang segundo munang natigilan si Marco bago itong ngumiti. Han! Sambit ni Marco na parang kinakabahan. Sobrang namiss kita. Bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka? Gusto kitang i-surprise. Na-surprise mo ako ng sobra. Halos atakihin ako sa gulat. Napansin ni Leia na medyo mabilis ang tibok ng dibdib ng asawa habang nakayakap ito. Okay ka lang? Tanong niya. Oo naman, nagulat lang talaga. Kumalas si Marco at agad kinuha ang maleta niya. Halika, ipapasok ko na to sa kwarto. Ako na. Hindi ako na. Parang nagmamadali itong umakyat. Napatingin lang si Leia rito pero hindi na nagsalita. Habang inaakyat ni Marco ang maleta, naglibot muna siya sa bahay. Pagbalik ni Marco, may dala na itong basong malamig na tubig. Salamat, Han. Habang umiinom si Leia, napansin niyang panay ang tingin ni Marco sa relo nito at parang may iniisip. May lakad ka ba? Tanong ni Leia. Ha? Napansin kong panay ang tingin mo sa oras. Wala to. Huwag mo na isipin. Tumango si Leia at hindi na niya iyon pinansin. Nagkwento siya tungkol sa trabaho sa Saudi, kay Madam Fatima at sa mga kasama niyang nurse. Tahimik namang nakikinig si Marco pero paminsan-minsan ay lumilihis ang tingin nito papunta sa taas. May problema ba? Parang simula nung dumating ako, kanina ka pa hindi mapakali. Wala, basta na-miss lang talaga kita. Na-miss din kita. Makalipas ang ilang minuto ay tumayo siya. Aakyat muna ako. Gusto ko maligo at magpahinga. Halatang nagulat si Marco. Ngayon na? Oo, medyo mabigat na rin kasi ang katawan ko. Ako na lang maghahanda ng gamit mo. Han, kabisado ko pa naman ang kwarto natin, no? Sige, sabay na lang tayo. Wala nang nagawa si Marco kung hindi pumayag. Habang paakyat sila ng hagdan,
Hindi napansin ni Leia ang halos hindi mapakaling paghinga ni Marco. Pagdating sa second floor, dumiretso siya sa kanilang silid. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad ang maayos na kwarto. Nakalatag ng maayos ang kumot at malinis ang sahig. "Ang sipag mo naman," sabi ni Leia habang lumilingon sa paligid. Napansin ni Leia ang kakaibang amoy ng pabango sa loob ng kwarto. Nasisigurado siyang hindi niya yun pabango at hindi rin iyon amoy ni Marco. "Bago ba air freshener natin? Ba't parang may naamoy akong matamis na amoy?" Mabilis sa sumagot si Marco. "Oo, binili ko ng 1 linggo." Habang inilalapag niya ang bag sa kama, napansin niyang bahagyang nakabukas ang isang pinto ng malaking aparador. Maliit lang ang siwang at parang hindi na isara ng mabuti. "Lagi mo pa ding nakakalimutang isara ng maayos ang aparador," natatawa niyang sabi. Mabilis na lumapit si Marco na parang si Flash at mabilis na isinara yon. "Simula nung umalis ka, mas lagi ko na siyang nakalimutang isasara." Parang kinakabahan na sambit ni Marco. Hindi na nagsalita si Leia at kumuha na lamang siya ng tuwalya at papasok na sana sa banyo nang may narinig siyang napakahinang kaluskos. "Teka," huminto rin si Marco. "Ano yun? May narinig ka ba?" Nakakabaliw ang katahimikan ng buong kwarto. Ilang segundo silang parehong nakinig. Pagkatapos, muling narinig ang mahinang tunog. Parang may maliit na bagay na kumikiskis sa kahoy. Parang may daga. Bahagyang natawa si Marco pero halatang pilit ang ngiti nito. "Mukhang, oo nga. Kanina ko pa nga naririnig yan. Tatawag na lang ako ng pest control bukas." Tahimik ang buong kwarto matapos marinig ang mahinang kaluskos. Napatingin si Leia sa aparador bago muling bumaling kay Marco. "Matagal na bang may daga rito?" tanong ni Leia. Bahagyang napakamot sa batok si Marco. "Mga ilang araw na rin siguro. Hindi ko lang maasikaso dahil lagi akong nasa trabaho." "Hay, baka dumami pa yan. Baka may nakapasok na sa kisame. Hayaan mo, bukas na bukas ipapaayos ko agad." Mabilis sa sagot ni Marco. Wala nang naging tugon si Leia. Binuksan niya ang maleta at isa-isang inilabas ang ilang gamit. Ang tuwalyang dala niya ay itinabi niya muna sa gilid. Napag-isipan niyang mamaya na lang maligo pagtapos niya maayos ang kanyang mga gamit. Habang inaayos niya ang mga damit, napansin niyang hindi mapakali si Marco. Maya't maya itong lumalapit sa aparador. Tapos biglang lalayo ulit na parang may gustong bantayan. Nang tignan siya ni Marco, lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. "Promise, hindi na kita papayagang umalis ulit." Napapikit sandali si Leia. Ito ang mga salitang ilang beses niyang pinangarap marinig habang mag-isa siya sa Saudi. Maya-maya, kumalas siya sa yakap. "Magpapalit lang muna ako ng damit. Sa banyo ko na lang magbihisan." Napatingin si Leia sa asawa. "Bakit sa banyo pa? Dito na lang." "Hindi, ibig kong sabihin, baka gusto mong maligo muna." "Ah, oo nga pala. Kahapon ko pa suot to. Ligo muna ako Sambit ni Leia at dumiretso sa CR. Nang marinig ni Marco ang pagsara ng pinto, mabilis itong lumapit sa aparador. Mahina nitong kinatok ang kahoy. "Shh! Tahimik ka lang." Halos pabulong ang boses nito. "Huwag kang gagalaw. Baka marinig ka niya." Sa loob ng aparador, mahigpit na napapikit si Vanessa. Halos mangalay na ang mga binti niya sa ilang oras na pagkakatago. Mainit sa loob at halos hindi na siya makahinga ng maayos. Nakaroba lang ang babae dahil kakatapos lang nila magtalik kanina ni Marco. "Anong gagawin natin?" Halos hindi marinig na bulong niya. "Basta, huwag kang lalabas." Tumango lang si Vanessa kahit hindi naman siya nakikita ni Marco. Makalipas ang ilang minuto, narinig nilang bumukas muli ang pinto ng banyo. Mabilis na bumalik si Marco sa tabi ng kama na parang walang nangyari. Lumabas si Leia habang pinupunasan ang basa niyang buhok. "Ang sarap maligo. Pero mukhang madumi yung CR. Nililinis mo ba yun?" "Nakakalimutan kong linisin, Han. Alam mo naman, busy sa trabaho." Habang nagsusuklay si Leia sa harap ng salamin, muli niyang naamoy ang matamis na pabango sa kwarto. Napalingon siya kay Marco. "Han, anong air freshener to? Ang bango." Saglit na natigilan si Marco bago sumagot.
Little Trees Vanilla Pride ang flavor niyan, Han. Napakunot ang noo ni Leia. Ganon din ang air freshener niya nung nasa Saudi siya. At hindi naman ganon ang amoy. Parang hindi eh. Luminga si Leia sa paligid. Naglakad siya papunta sa maliit na dresser. May bote ng alkohol, lotion at perfume. Sunod ay unti-unti siyang naglakad sa direksyon ng aparador. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Tara, kain tayo sa labas. Gutom ka na siguro. Kabadong ani ni Marco. Pwede tayong umorder. Sambit ni Leia. Han, tara na. Kumain na lang tayo sa labas. Ba't parang ayaw mong lumapit ako rito? Napakamot ulit sa ulo si Marco. Hindi naman. Baka kasi gutom ka na talaga. Sa loob ng aparador, nanginginig na si Vanessa. Mahigpit niyang tinakpan ang bibig para hindi marinig ang paghinga niya. Pakiramdam niya, anumang sandali ay bubuksan na ni Leia ang pinto. Ngunit bago pa makarating si Leia, muli nilang narinig ang kaluskos. Mas malakas na ngayon ang kaluskos. Napahinto ulit si Leia. Narinig mo? Tumango si Marco. Oo, baka yung dagha nga yan, Han. Huwag mo nalang isipin. Tara na. Pag-aaya ni Marco. Hindi pinansin ni Leia ang asawa. Pinakinggan niya ulit ang parang gumagapang sa ilalim ng aparador. Biglang may maliit na aninong mabilis na dumaan sa ilalim ng kama. Daga! Gulat na aniya ni Leia. Mabilis yung nawala sa ilalim ng aparador. Sabi ko naman sa'yo eh. Akala ko kung ano na. Nga pala, order na lang tayo, Han. Masyado akong pagod para lumabas pa. Sambit ni Leia at bumalik sa kama. Pero hindi nila alam na sa loob ng aparador, halos mapaiyak na si Vanessa. Takot na takot siya sa daga. Noong bata pa lang siya, ilang beses siyang hinimatay dahil dito. At ngayon, alam niyang nasa loob lang ng aparador ang hayop. Mahigpit niyang pinisil ang sariling palad. Oh, not now. Pesting daga. Mahina at maarting bulong ni Vanessa. Hindi inalis ni Leia ang tingin sa lumang aparador, habang si Marco naman ay pinipilit na gawing normal ang usapan. Kinuwento nito ang mga kapitbahay kung paano naging process ng nag-aayos ng bahay at ang iba't ibang mga coffee shops na itinayo malapit sa kanila dahil sobrang mahilig si Leia sa kape. Pero napansin ni Leia na kahit nagsasalita ang asawa, hindi ito makakain ng maayos. Maya't maya ang tingin nito sa gilid. Ilang saglit lamang, may tumunog ulit na aparador. Agara nang tumayo si Leia dahil hindi siya mapapakali kung nananatiling nandun pa din ang daga at nag-iingay. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Gusto sana nitong harangan ang aparador pero baka lalo lang maghinala ang asawa niya. Kaya napakuyom na lang siya ng kamao at tahimik na pinanood ang bawat hakbang ni Leia. Nang halos 1 metro na lang ang layo niya, muli na namang narinig ang kaluskos. Mas mabuting paalisin na habang maaga ang daga, baka kung san-san pa yan pumunta. Yumuko si Leia para silipin ang ilalim ng aparador. Madilim ang espasyo at wala siyang makita, pero malinaw niyang narinig ang mahinang pagkiskis ng kung anong gumagalaw. Kumuha siya ng walis na nakasandal sa sulok ng kwarto at marahan itong pinasok sa ilalim ng aparador. Huwag na, Han. Agad na sabi ni Marco. Hayaan mo na. Tatawag na lang agad ako ng pest control. Ngunit hindi siya pinansin ni Leia. Muli niyang itinulak ang walis hanggang sa umabot ito sa pinakadulo. Ilang segundo ang lumipas, pagkatapos ay biglang may mabilis na aninong sumulpot mula sa ilalim. Aray! Napaatras si Leia ng isang malaking daga ang mabilis na tumakbo sa sahig. Dumaan ito sa paanan ni Marco bago dumiretso ulit sa gilid ng aparador. Napatalon si Marco sa gulat pero hindi ang daga ang pinakakinatatakutan ni Marco. Sa mismong sandaling gumapang ang daga sa gilid ng aparador, may biglang narinig na matinis na sigaw mula sa loob nito. Nanlaki ang mga mata ni Leia. Hindi yun sigaw ni Marco. Boses yun ng isang babae. Kasunod ng sigaw, sunod-sunod na malalakas na kalabog na parang may desperadong gustong makalabas. Nagkatinginan sina Leia at Marco. Tuluyang namutla ang mukha ng lalaki. Han,
Sandali, makinig ka muna. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Sa sobrang takot ng babaeng nasa loob, biglang bumukas ang dalawang pinto ng aparador. Halos matisod pa ito sa pagmamadaling makalabas habang nanginginig at umiiyak sa takot. Halos mahubad na din ang suot nitong roba. Hindi makapaniwalang napatingin si Leia sa taong nakatayo ngayon sa harap niya. Magulo ang mahabang buhok nito. Gusot ang suot nitong damit at halatang matagal nang nakatago sa loob ng aparador. Unti-unti itong napatingin kay Leia. Namutla ang mukha nito. Sa loob ng ilang segundo, walang ni isa sa kanilang tatlo ang nagsalita. Tanging mabilis na paghinga at malakas na tibok ng puso ang tila maririnig sa buong kwarto. At sa wakas, naunawaan ni Leia kung bakit ganoon na lamang ang takot ni Marco na mapalapit siya sa lumang aparador. Hindi pala daga ang tunay nitong kinatatakutan, kundi ang katotohanang matagal na nitong itinatago. Tahimik pa din ang buong kwarto at nakatingin lamang si Leia sa babaeng kakalabas lang ng aparador. Habang si Marco naman halatang hindi alam kung sino ang uunahin. Napabuntong hininga ang babae bago inayos ang buhok. Pinagpagpa nito ang damit na parang walang nangyari. Pagtapos ay ngumiti pa ito ng walang takot. So, ikaw pala si Leia. Ikaw? Sino ka? Tumaas ang kilay ng babae. Well, the one and only Vanessa. Tumingin ang babae kay Marco. So, this is your wife? Halatang naiilang si Marco sa uri ng titig nito. Vanessa, please. Pero hindi siya pinansin nito. Muli itong tumingin kay Leia mula ulo hanggang paa. I've heard a lot about you. Napangisi si Vanessa. Honestly, sa pictures ka lang pala mas bata tignan. Mahigpit na napapikit si Marco. Vanessa, stop. Why? Napataas ang balikat nito. Huminga ng malalim si Leia. Tila pinapakalma ang sarili. Anong ginagawa mo sa bahay ko? At talagang nakaroba ka pa. Hindi mo ba alam na sa akin yung suot mo? Inis na sambit ni Leia. Hindi man lang nagdalawang isip si Vanessa na sagutin ang tanong ni Leia. Nandito ako kasi pinapunta ako ni Marco. And bakit nga ba ako nakaroba lang? Kakatapos lang kasi namin magtalik kanina ni Marco eh. Sadyang hindi mo naabutan. E di sana may live show kang nakita. Pangaasar ni Vanessa at ngumiti ng nakakainis. Napatingin si Leia kay Marco. Nandidiri at hindi makapaniwala. Samantalang, hindi naman makatingin ng diretso si Marco. Vanessa, halos pabulong na sabi nito. Please, stop it. Umirap lang ang babae. Bakit? Hindi ba totoo? Sarap na sarap ka pa nga eh. Patuloy pa ding nakatingin si Leia kay Marco at pinipigilan ang nagbabadiyang luha. Alam mong may asawa siya, di ba? Nauutal na tanong ni Leia. Of course! Nakangiting sambit ni Vanessa, parang walang konsensya at pagsisisi. Nanikip ang dibdib ni Leia. At pumatol ka pa rin. Ganyan ka na ba kakate? Hindi na napigilan ni Leia ang pagtaas ng boses. Napatawa si Vanessa. So what? I don't really care though. Matapang na sambit nito. Mabilis na lumapit si Marco. Enough. Pero huli na. Narinig na ni Leia ang lahat ng dapat niyang marinig. Si Marco mismong lumapit sa akin. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Sa ganda ko ba namang to? Diretso ang tingin ni Vanessa habang sinasabi yon. Huwag kasi puro trabaho, girl. Naagaw tuloy sa'yo. Natatawang sambit ni Vanessa. Napapikit si Leia at hindi pa din nagsasalita. Mas lalo tuloy na inis si Vanessa. Ano? Hindi ka magsasalita? Kung tutuusin, kasalanan mo rin naman. Biglang tumingin si Marco. Vanessa. Pero tuloy lang ang babae sa pagsasalita. Anong klaseng asawa ang iiwan ng asawa ng 3 taon? At saka, madami namang trabaho dito sa Pilipinas na may malaki ding sahod. Siyempre, hahanap yan ng pagmamahal at init ng katawan. Hindi na nakatiis si Marco. Stop it!
Pero tila mas lalo pang lumakas ang loob ni Vanessa. Eh di ba totoo naman? Lumapit ang babae ng isang hakbang kay Leia. Kung nandito ka lang at hindi umalis, hindi sana siya maagaw sa'yo. Ako na tuloy ang mahal niya. Nanatiling tahimik si Leia, pero ilang segundo lang, dahan-dahan itong ngumiti. Napansin yun ni Vanessa. Anong nakakatawa? Mahina ang boses ni Leia nang sumagot. Wala. Tumigil siya sandali bago muling nagsalita. Niisip ko lang, akala ko matalino ka. Napakunot noo si Vanessa. Excuse me? Kung talagang mahal ka niya, mahinahon pa rin si Leia. Bakit kanya pinagtago sa loob ng aparador na sobrang init? Biglang natahimik ang buong kwarto. Nawala ang ngiti ni Vanessa at napatingin kay Marco. Parang ngayon lang niya napagtanto ang nangyari. Kung mahal talaga siya, bakit siya itinago? Walang makasagot. Napayuko si Marco, habang si Vanessa unti-unting nawala ng kumpiyansa. Pero bago pa man siya makapagsalita, dahan-dahang inilabas ni Leia ang cellphone niya. Pinindot ni Leia ang stop recording. Pagkatapos ay ipinakita ang screen. Salamat. Mahina nitong sabi. Lahat ng sinabi mo, nakuhanan ng kamera. At doon lang tuluyang namutla ang mukha ni Vanessa. Natahimik ito. Ilang segundo siyang nakatitig sa cellphone ni Leia bago mabilis na bumaling kay Marco. Marco, hindi pwedeng gamitin yan laban sa akin, di ba? Halata sa boses nito na nagsisimula na itong mataranta. Napangisi si Leia. Bakit? Kaninang tapang mong magsalita. Bakit ngayon para kang naging pipi dyan? Nakangising sambit ni Leia. Napakagat sa labi si Vanessa bago muling tumingin sa kanya. Eh ano naman kung alam kong may asawa siya? Hindi naman akong kusang lumapit. Tinuro nito si Marco. Siya ang unang lumapit sa akin. Siya lang ang dapat makulong. Tama na. Sigaw ni Marco. Ikaw ang tumahimik. Balik ni Vanessa. Kanino mo pa ako pinapatahimik? Akala mo ba? Ako lang ang lalabas sa masama rito? Napabuntong hininga si Leia. Hindi na siya galit. Habang tumatagal, mas naaawa pa siya sa sarili niyang ilang taong nagtiwala sa maling tao. May isa lang akong gustong kumpirmahin. Kalmado niyang sabi. Gano'n na katagal? Nagkatinginan sina Marco at Vanessa. Pareho silang walang imik. Gaano na katagal? Ulit ni Leia. Mahinang sumagot si Vanessa. Almost a year. Parang may humigpit sa dibdib ni Leia, pero hindi niya iyon pinakita. 1 year. Mahinahon niyang ulit. Ibig sabihin, habang nagtatrabaho ako sa Saudi, habang nagpapadala ako ng pera buwan-buwan, dito ka nakatira. At nagiging palamunin ko din? Matigas sa sambit ni Leia. At yung mga gamit? Tanong ni Leia. Yung bagong kortina, throw pillows, vase sa sala. Ikaw ang pumili? Tumaas ang baba ni Vanessa. Oo. Sabi ni Marco, masyado raw lumang taste mo. Napapikit si Marco. Vanessa? Anong Vanessa? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Napatawa si Leia, pero halatang masakit ang bawat tawa niya. Ang kapal na mukha mong baguhin ang bahay ko. Hindi lang naman ikaw gumastos. Sagot ni Vanessa. May ambag din kaya si Marco, no? Pero bahay ko pa rin yan. Walang nakasagot. Maya-maya, dahan-dahang inilagay ni Leia ang cellphone sa bag niya. Ilang saglit pa ay lumapit si Leia sa aparador at binuksan ng tuluyan ang magkabilang pinto. Pagkatapos, isa-isa niyang inilabas ang mga gamit na halatang hindi kanya. Isang makeup pouch, 2 blouse, hairbrush, skincare products at isang pares ng tsinelas. Isa-isa niya iyong hinagis sa sahig. Ano ba? You bitch! Akin na nga! Inis na sabi ni Vanessa at mabilis na lumapit para kunin ang mga gamit. Pagkatapos, tumingin si Leia kay Marco. At ikaw? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. May 5 minuto kayong dalawa.
para umalis sa bahay na to. Ahon, please, pagsusumamo ni Marco. Wala nang please. Wala na ring paliwanag. At pwede ba? Wag na wag mo na ako tatawaging Han. Nakakadiri. Sambit ni Leia habang diretso ang tingin. Kapag hindi kayo umalis sa loob ng 5 minuto, ako mismo ang tatawag sa pamilya natin at sa mga kapitbahay para makita nila kung gaano kayo kakate. Nagkatinginan sina Marco at Vanessa. Pareho silang walang imik, pero halatang nag-uusap ang mga mata nila kung ano ang susunod na gagawin. Leia, please naman, huwag nating idaan sa eskandalo. Mag-usap tayong tatlo ng maayos. Hindi na kailangan. Pwede pa nating ayusin to. Napangiti si Leia, pero hindi iyon ngiting masaya. Anong aayusin, Marco? Yung 1 taon mong pagsisinungaling? Kinuha ni Leia ang wedding ring niya at dahan-dahan itong hinubad. Nanatili siyang nakatingin dito ng ilang segundo. Ito ang singsing na buong pagmamalaki niyang sinuot sa loob ng maraming taon. Ito rin ang singsing na pinaniwala siyang may lalaking naghihintay sa kanya. Lumapit siya kay Marco at inilapag ang singsing sa palad nito. Hindi ko na kailangan yan. Nanlaki ang mata ni Marco. Ahon, hindi pa tayo legal na hiwalay. Pero simula ngayon, wala ka ng asawa. Pagkatapos niyang sabihin yon, naglakad siya sa may pinto. Huminto siya sandali nang hindi lumilingon. May 5 minuto pa rin kayo. Pagbalik ko rito, ayoko nang makitang kahit isa sa inyo. Pagkasabi niya noon, tuluyan siyang lumabas ng kwarto. Habang naiwan sina Marco at Vanessa na parehong hindi alam kung paano haharapin ang gulong, sila mismo ang gumawa. Pagkababa ni Leia sa sala, nanginginig pa rin ang kamay niya, pero malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi niya hahayaang baliktarin ni Marco at Vanessa ang kwento. Alam niyang kapag silang tatlo lang ang nakakaalam ng nangyari, pwede pa rin itong gumawa ng kung ano-anong dahilan. Pwede nitong sabihing nagseselos ng siya o kaya ay gumagawa lang ng kwento. Para sa kanya, hindi sapat ang video lang dahil madami na ring kumakalat ng mga AI videos ngayon. Ayaw niyang mangyari yon. Kinuha niya ang cellphone at agad na tinawagan ng kuya niyang si Stephen. Kuya. Leia, kumusta? Nakauwi ka na ba? Opo, kuya. Sandali siyang nanahimik bago nagsalita. Pwede ka bang pumunta sa bahay? Ngayon na. Bakit? May nangyari ba? Oo. Ano? Mamaya, malalaman niyo. Please, kuya. Kayo ni mama, pumunta kayo rito. Hindi na nagtanong pa ang lalaki. Sige, papunta na kami. Pagkababa ng tawag, sunod niyang tinawagan ang nakatatandang kapatid ni Marco na si Liza. Ate Liza. Leia! Kailan ka pa dumating? Kanina lang po. Mabuti naman at nakauwi ka na. Bakit ka nga pala napatawag? Pwede po ba kayong pumunta rito? May kailangan po kayong makita. Napansin ni Leia ang biglang pananahimik sa kabilang linya. May problema ba? Mas mabuti pong kayo nang makakita. Isama niyo po sila, tita. Sige. Aalis na kami ngayon. Isa-isa pa niyang tinawagan ang 2 nilang malalapit na kamag-anak at pati si Aling Nena, ang kapitbahay na unang nagbabala sa kanya. Wala siyang sinabi kung ano ang nangyari. Makalipas ang halos 30 minuto, isa-isang may humintong sasakyan sa harap ng bahay. Pasalamat na lamang at hindi pa din bumababa si Marco at Vanessa na nasa taas pa din at tila hindi pa din ata na-figure out ang nangyari. Naunang dumating sina Stephen at ang nanay ni Leia. Pagbukas pa lang ng pinto, napansin na agad ng nanay niya ang namumugto niyang mga mata. Anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng nanay ni Leia. Mahigpit nitong niyakap si Leia. Ma, pasensya na. Bakit? Nasaan si Marco? Hindi pa nakakasagot si Leia nang dumating naman sina Ate Liza at 2 pang kamag-anak ni Marco. Nagkatinginan silang lahat at tila naguguluhan. Leia, anong meron?
Tanong ni Liza. Huminga ng malalim si Leia bago tumingin sa hagdan. Nasa taas. Sino? Si Marco. At ang babae niya. Biglang natahimik ang sala. Anong ibig mo sabihin? Gulat na tanong ni Stephen. Hindi na sumagot si Leia. Tahimik lang niyang binuksan ang video sa cellphone niya. Ilang segundo pa lang ang lumipas. Bumungad na sa screen ang eksena ni Vanessa habang gulong-gulo ang damit at mga buhok. Kasunod ang takot na mukha ni Marco. Patuloy lang na nanonood ang lahat. Rinig na rinig ang boses ni Vanessa. Nandito ako kasi pinupunta ako ni Marco. And bakit nga ba ako nakaroba lang? Kakatapos lang kasi namin magtalik kanina ni Marco eh. Sayang, hindi mo naabutan. Ay di sana may live show kang nakita. Sambit ni Vanessa sa video. Pagkatapos nitong matapos, unti-unting namula sa galit ang mukha ni Stephen. Loko palang hayop na yun ah! Napahawak naman sa bibig ang nanay ni Leia habang tuloy-tuloy ang pagluha. Naaawa siya para kay Leia, sa kaniyang anak. Hindi ko akalaing magagawa niya yan sa anak ko. Si Liza naman at ang nanay ni Marco ay napayuko at halatang nahihiya. Hindi ko alam. Mahina niyang sabi. Kung alam ko lang. Biglang may narinig silang yabag mula sa itaas. Dahan-dahang bumaba si Marco. Pagkakita niya sa dami ng taong nasa sala, agad siyang natigilan. Nanlaki ang mata nito. Anong ginagawa niyo dito? Hindi pa siya nakakabawi nang bumaba rin si Vanessa. Pagkakita nito sa mga tao sa baba, agad na nawala ang tapang sa mukha nito. Marco, bulong ng babae. Diretsong tumayo si Leia at hinarap silang dalawa. Ipinatawag ko sila para walang makapagbaliktad ng kwento. Lahat ng mata ay nakatingin kina Marco at Vanessa. Naghihintay kung ano ang sasabihin nila ngayon na wala silang mapagtataguan. Tahimik ang namayani sa buong sala. Wala ni isa ang gustong magsalita. Tanging ang mahina at hindi pantay na paghinga ni Marco ang maririnig. Si Vanessa naman ay nakatayo sa likod nito. Kanina pa nakayuko. Pero nang maramdaman niyang lahat ng mata ay nasa kanya, dahan-dahan niyang itinaas ang ulo. Huwag nga kayong tumingin, matapang na sagot ni Vanessa. Aba, ikaw pa ang may ganang magmatapang? Oo, kasi hindi naman akong unang lumapit no? Sagot ni Vanessa. Kung gusto niyong may sisihin, siya. Tinuro nito si Marco. Siya ang unang lumapit sa akin. Pero kumabit ka pa din. Kahit alam mo may asawa na siya. Ang sabihin mo, malandi ka talaga. Galit na sambit ni Leia. Sunod naman ay napaningon lahat kay Marco. Marco? Seryosong tanong ni Liza. Hindi ito makatingin ng diretso sa kapatid. Sumagot ka. Huminga ng malalim si Marco bago mahinang nagsalita. Nagkamali ako. Nagkamali. Galit na ulit ni Stephen. 1 taon mong nilokong kapatid ko. Tapos sasabihin mo nagkamali ka lang? Kumalma ka. Pigil ng nanay ni Leia. Pero hindi na napigilan si Stephen. Lumapit ito kay Marco at sinapak ito. Habang nagpapakahirap ang kapatid ko sa Saudi, ikaw naman nagpapakasarap dito. Kuya! Sigaw ni Leia. Huminto si Stephen at napaatras. Ayaw ni Leia na mauwi sa pisikalan ang lahat. Lumapit siya sa kuya niya at marahang hinawakan sa braso. Hayaan mo na muna. Pero Leia, kumalma ka muna kuya. Huminga ng malalim si Leia bago muling humarap kina Marco at Vanessa nang may tapang ang mukha. May gusto pa ba kayong sabihin? Tahimik lang ang dalawa at ni wala gustong magsalita. Si Liza naman ay muling humarap kay Marco. Napailing ito habang umiiyak. Hindi ka pinalaking ganito nila mama at papa. Walang nagawa si Marco kung hindi yumuko na lang dahil sa kahihiyan. Samantala, si Aling Nena ay napabuntong hininga. Kaya pala halos araw-araw kong nakikitang pumapasok ang babaeng yan. Napatingin si Vanessa. So, ikaw palang nagsumbong. Huwag mo akong dinuturo. Kabit ka pero mas matapang ka pa. Hanggang
Hanggang saan kaya aabot ang tapang mo pag nakulong na kayo? Matapang na sagot ni Aling Nena. Saksi ang babae sa madalas na pagpunta ni Vanessa sa bahay nila Lea. Kaya awang-awa siya ngayon kay Lea. Lumapit si Lea sa pintuan at binuksan ito. Diretso siyang tumingin sa dalawa. Tapos na. You can leave. Wag na wag niyo akong tatakasan. Dahil alam nating lahat na mahuhuli at mahuhuli kayo. Mapang-asar ng ngiti ni Lea. Wala ka ng lugar sa bahay na to. Sambit ni Lea nang mapatingin kay Marco. Hindi na nakatutol si Marco at dinampot ang susi ng kotse. Oops! Akin na yan. Regalo ko sa'yo to. At ngayon, binabawi ko na. Sambit ulit ni Lea at marahas na kinuha ang susi. Naglakad si Lea paakyat ng hagdan at sandaling tumigil. Akala nyo, maililihim yung pagtataksil ninyo? Sandaling tumigil si Lea bago bahagyang ngumiti. Pero hindi nyo alam, kahit isang maliit na daga, kayang ilabas ang pinakamalaking kasinungalingan. Walang nakapagsalita sa dalawa. Si Marco naman, unti-unting tumulo ang luha. Pero huli na ang lahat. Bumaba at lumapit ulit si Lea sa pintuan at ito mismo ang nagbukas. Umalis na kayo. At huwag na kayong babalik. Hindi na lumingon si Lea sa dalawang taong palabas. Nasasaktan man ngunit wala nang magagawa si Lea kung hindi tanggapin ang nangyari. Naniniwala siyang may inalis na tao sa kanya ang Panginoon upang makahanap siya ng mas better at taong papahalagahan siya. Para kay Lea, nawalan man siya, ngunit may pumalit naman ang dignidad niya bilang isang tao. Sa tingin niyo, sino ang mas may kasalanan? Ang asawa o ang kabit na alam nang may pamilya ang lalaki pero kumabit pa din? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, paalam.